Okay, so isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay ating pong pag-aaralan muli. Isang napakagandang opportunity na tayo ay mag-aaralan ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Ngayon naman po ating pag-aaralan ay patungkol sa kaligtasan, kung saan ay napakahalagang topic din ito bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos, ay napakahalagang topic na pag-aralan natin ang tungkol sa kaligtasan o lalo na yung pagiging anak ng Diyos. So mahalaga po yun na ating pong laman kung paano tayo magiging anak ng Diyos. So oportunidad na ating pag-aaralan ngayong hapon, ito ay patungkol sa na may pamagat na paano ako magiging anak ng Diyos. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So sabi doon sa talata ng ating binasa na lahat daw ng tumanggap sa Kanya at dalawang makikita natin is tumanggap at sumampalataya. So hindi lang yung kailangan mo lang tanggapin, kundi kailangan mo ring sumampalataya. At sabi niya, ang dalawang salitang yun na at kapag ginawa natin, na binigyan na tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, yung pagiging anak ng Diyos ay hindi lang po sa bagay na kung saan ay pagtanggap natin ay magiging easy lang, kundi may mga dapat tayong sundin o may mga dapat tayong gawin o yung tinatawag na proseso. Okay? So kailangan mong ipanganak muli. So yun ang unang dapat gawin kung paano magiging anak ng Diyos ay kailangan mong maipanganak na muli. So nang dalawin si Jesus ng isang leader ng relihiyon na nagngangalang Nicodemo, hindi siya binigyan ng katiyakan ni Jesus ng pagpunta sa langit. So ito si Nicodemo ay isang leader ng relihiyosong mga religyoso, kumbaga ba mataas na yung tungkulin niya. So isang relihiyosong leader. So nung pumunta siya doon kay Jesus, ay talagang pinaliwanag niya kung paano ang magiging anak ng Diyos. So basahin natin sa Juan chapter 3 verse 3. Ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Sabi niya, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, dito ay tinalakay ni Jesus o sinabi ni Jesus ng Panginoong Hesus kay Nicodemo na isang religious leader na sabi niya, pakakatandaan mo o tandaan mo Nicodemo, maring sabihin niya na i-direct niya na tandaan mo Nicodemo ang sinasabi na ito, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, ang tao ay dalawang uri ng kapanganakan. Yung isa ay kapanganakan sa laman, yung isa naman po ay kapanganakan sa espiritu at yung pagtanggap sa Panginoong Jesus. So yun. So kapag ang unang taong ipinanganak, namanan natin ang kasalanang kalikasan. Yun yung pinanganak tayo sa laman, yung mga makasalanang kalikasan na nagmula kay Adan dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos doon sa Hardin ng Eden. So yung unang panahon na sila yung mga unang nilikha ng Diyos, si Adan saka si Eva. So sila ang dahil sa kanila namanan natin yung mga makasalanang kalikasan sa buhay natin. So mga makasalanang laman. Okay, so dahil doon sa kanilang pagsuway, tayo bilang mga anak at doon sa mga generation nila Adan, at namanan natin yung kasalanan na yun. Okay, so walang sinuman ang nagtuturo sa mga bata na magkasala. So yun. So kahit sa mga bata
O kahit nga tayo, yung mga bata, walang sino man na pwedeng magturo sa kanila na gumawa ng kasalanan. So, natural sila nga nagkakasala dahil sa sumusunod lamang sila sa kanilang kalikasan, 'di ba? So, yung mga bata na kay likas na sinusunod nila ang kanilang masasamang pagnanasa na nagtutulak sa kanila upang magsinungaling o magnakaw at namuhi. So, yung mga ganyang bagay kasi nagkakaroon yan siya ng impartation doon sa buhay nila at namamana nila doon sa halimbawa kung sa yung mga nakikita, parang nagagaya nila. So, yun. So, sa buhay natin mga mananampalataya, spiritual na pamumuhay, namanan natin yan doon sa ating mga ninuno dahil kumbaga ba, nag-appeal yung diablo sa buhay natin. Kaya, namanan natin yung anong uri ng kasalanan. Okay, so sa likas nilang kalagayan, sila ay mga anak ng pagsuway at kagalitan sa halip na mga anak ng Diyos. Okay, yun. So, sa ating mga likas, kasi tayo noon na hindi pa natin nakikilala ang Diyos, talagang tayo ay anak ng mga makasalanan. So, sino ba yung ama natin? Siyempre si Satanas na talagang na ang kanyang buhay ay kasalanan. Talaga yun na ang nature niya, kaya nabubuhay tayo doon, sinusundan natin yun. So, yun. So, sa Efeso, sabi ng Efeso chapter 2 verse 1, sabi dito, sabi niya, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at kaisipan. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. So yun. So noon tayo, nang hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, tayo ay mga patay. Hindi patay sa physical, kundi sa spiritual, patay tayo sa harap ng Panginoon. Dahil sinusunod natin yung takbo ng mundo, yung mga masamang takbo ng mundo, at ang naghahari sa atin is yung mga pinuno ng sanlibutan, yung mga sa kapangyarihan sa himpapawid, yung mga allies ng diablo, yung mga espiritu naghahari sa ating puso na tayong pasakop sa Diyos. So dahil tayo talaga namumuhay doon sa pagnanasa ng ating laman. So marami tayong mga kasalanan talagang ginagawa natin noon sa hilig ng ating katawan, 'di ba? Sa hilig ng ating pag-iisip. Likas na kalagayan natin yun, tayo napapabilang doon sa mga kinapupuutan ng Diyos nang hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Bilang mga anak ng kadiliman, karapat dapat tayo na mahiwalay sa Diyos at pumunta sa impyerno. So yung hindi pa natin nakikilala yung Panginoon, yung Diyos nating Panginoon tagapagligtas, ay tayo ay nahiwalay doon sa Diyos, no? So kasi nga doon sa ating mga ninuno, kay Adan, sa kay Iba, dahil sa kanila namanan natin yung uri ng kasalanan dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Okay, so sa Efeso chapter 2 verse 4 and 5, sabi niya, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. So yun. So nung pinalaya sila Adan at Iba doon sa Hardin ng Eden, so dito makikita natin sa episode na napakalaki ang napakasagana ang kahabagan ng Panginoon. So hindi bagamat nagkasala sila Adan at si Iba, pero hindi pa rin doon na hinahayaan ng Diyos na mawalay tayo. So gumawa ang Panginoon, ang Diyos, ng pamaraan upang tayo ay mapalapit sa Kanya, manumbalik loob sa Kanya. So marami siyang ginawang paraan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay maligtas dahil sa Kanyang kagandahang loob. Kasi sabi niya, napakasagana ang kahabagan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Okay? So, paano tayo mabubuhay kay Kristo? Sisilang na muli o magiging anak ng Diyos. So, paano daw tayo mabubuhay kay Kristo? Sabi niya is, kailangan nating tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Okay, so nung hindi pa tayo ay mga makasalanan pa na hindi pa natin alam yung katotohanan, so napawalay tayo doon sa kagandahang loob, sa kasaganang biyaya ng Panginoon, ng Diyos, napawalay tayo doon. So gumawa siya ng paraan, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang siya ay sampalatayanan, upang siya ay upang sa pamamagitan niya ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So kung iisipin mo lang, ang bugtong na anak ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ay nag-iisa, bugtong na anak ng Diyos, pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos Ama, inialay niya yun ng kanyang kaisa-isang anak para lang sa atin. So sa Juan chapter 1 verse 12 sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, doon po sa kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus na siyang ating Panginoong Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, sa pamamagitan yun ay isinilang na tayo muli. So, doon sa pamamagitan nun ay makikita natin kaagad na tayo ay binigyan na ng karapatang maging anak ng Diyos kapag ginawa natin na tinanggap natin siya at sumampalataya lang. Hindi natin kasi hindi pwedeng tumanggap ka lang pero hindi mo sinampalatayanan o pinaniwalaan na siya ay anak ng Diyos na tagapagligtas. So hindi rin naman walang magiging kabuluhan yun o hindi magkakaroon ng saysay yun ang bagay na yun kapag hindi natin ginawa yun. Okay? So yun, sabi niya, kailangan nating tanggapin ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng pananampalataya. So sa pamagitan ng ating pananampalataya ay tatanggapin natin ang Panginoong Hesukristo na siyang ating Diyos at tagapagligtas at maipanganak na muli sa Espiritu na bilang ating Diyos na Panginoon. Ngunit paano ba ang pagtanggap kay Jesus? So una, dapat nating kilalanin na si Jesus ay walang hanggang anak ng Diyos na naging tao. So dapat kailangan natin siyang kilalanin ang Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos. So yun nga, ang talata natin binasa kanina ay tumanggap at sumampalataya. So siyempre hindi lang tumanggap, kailangan po rin sumampalatayanan o paniwalaan na si Jesus ay walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. So siya ay isinilang ni Maria sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Si Jesus ay hindi nagmana ng anumang makasalanang kalikasan mula kay Adan. So dalawang Adan, yung una yung Adan na makasalanan, ngayon ang Adang ipinanganak. Ang una ay Adan na ipinanganak sa kalikasang makasalanan, ngayon ay Adan na ipinanganak sa banal na Espiritu na siyang tumapos ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga siya ang tinawag na pangalawang Adan. Unang Korinto chapter 15 verse 22 sabi, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman nabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So yun, dahil noon hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Hesus dahil ating kaugnayan sa ating ninunong si Adan na makasalanan, tayo nawalay sa Diyos. So makasalan ng pamumuhay yon. So ngayon, namatay tayo sa makalikasang kasalanan. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, tayo ay nabuhay muli sa pamamagitan ng ating kaugnayan kay Kristo, sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagsampalataya sa Kanya at naipanganak muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng sumpa ng pagiging makasalanan ng sangkatauhan, ang perpektong buhay naman ni Jesus ang siyang umawi sa ating mga kasalanan. So sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesukristo ay pinawi tayo sa ating mga kasalanan, no? Inalis tayo na dati tayo na sa kadiliman. Sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng kaliwanagan at nailipat tayo sa kaharian ng Diyos at sa pagiging anak ng Diyos. Ang ating nararapat na tugon ay pagsisisi o paglayo sa kasalanan at pagtiwala sa kanyang kabanalan upang tayo ay maging
ay mapaging banal. So yun lang naman ang gagawin natin kung paano tayo magiging anak ng Diyos o paano natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo ay number one talaga ay kailangan nating magsisi. No? Pagsisihan ng ating mga kasalanan at tumugon doon at lumayo sa mga gawang makasanlibutan sa mga kasalanan na hindi naman karapat-dapat talaga sa buhay natin na magdadala na sa kapahamakan. Kalawa, dapat tayong manampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas. So, kailangan nating sampalatayanan. Doon nga sa, 'di ba, sa ating talata kanina na pambungad ay sa Juan chapter 1 verse 12 na sabi niya kung sino man na sumampalataya sa kanya, subalit ang lahat na tumanggap sa kanya at sumampalataya ay kanyang binigyan ng maging karapatan ng anak ng Diyos. So kailangan din nating kailangan nating sampalatayan na si Jesus ay bilang isang tagapagligtas. So yun. Ang plano ng Diyos sa atin, ay ihandog ang kanyang banal na anak doon sa cross upang bayaran ang kaparusahan na nararapat nating tanggapin dahil sa ating mga kasalanan at iyon ay ang kamatayan. Okay? So yun ang plano ng Diyos na ang kanyang banal na anak na si Jesucristo ay mamatay doon sa krus, no? Para bayaran ng ating mga kasalanan, ang ating mga nagawang pagkakasala. Kasi kung iisipin mo lang na dapat tayo ang ipako sa krus dahil nga tayo yung nagkasala, tayo ngayon gumawa ng mga pagkakamali dahil nga sa ating mga likas na kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, ay inalay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo upang siya ang magtubos sa ating mga kasalanan. Diba? So doon pala nakikita natin na napakalaki ang kanyang pag-ibig na sa isa nag-iisang buhay, bugtong na anak ng Diyos, ay inako niya lahat ng kasalanan ng sanlibutan para maibalik lang tayo doon sa pag-ibig ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ang nagpapalaya sa mga tatanggap sa Kanya mula sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan. So yun, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, yun ang nagpalaya sa atin, di ba? Kung pag-aaralan natin talaga yung banal na salita ng Diyos, yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, yung pagkalagot ng Panginoong Jesucristo, kasi dati may isang bagay talaga na humaharang sa atin na hindi natin makita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit nang dumating ang Panginoong Jesucristo na inaalay ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kanya nag-iisang bugtong na anak na si Jesus, sa mata ng kanyang kamatayan ay nahati yon ng ang isang bagay na naghaharang upang hindi natin makita ang kapangyarihan, ang kadakilaan, kabanalan ng Diyos. Sa pagkahati nun ay nakita natin yung kabanalan, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, nakita natin ang kasaganaang habag ng Diyos sa buhay natin nang dahil sa pamagitan ng pagkamatay sa buhay at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan nating sundin si Jesus bilang ating Panginoon. So yun, siyempre tumanggap, sumampalataya at kailangan nating sundin. So yun nga, ang pagiging anak ng Diyos hindi lang pagtanggap, lang pagsampalataya, may mga proseso na dapat nating gawin, di ba? Mga dapat nating sundin. Hindi lang masasabing, yes, anak na ako ng Diyos hanggang doon lang. Pero hindi po yun. May mga dapat na susundin. Okay, pagkatapos niya mabuhay na maguli at matagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, binigyan siya ng otoridad ng Diyos. So basahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 20 hanggang 23. Sabi dito, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. So yun, nang muling mabuhay ang Panginoong Hesukristo ay siya ay naupo doon sa kanan
ang trono ng Diyos sa kalangitan, no? Namuno sa ng paghahari at kapamahalaan at kapangyarihan at pamunuan. So si Kristo ang ulo ng iglesia at tayo yung mga sanga. Si Jesus ang nagligtas sa lahat ng tatanggap sa Kanya at siya rin ang huhukom sa lahat ng tatanggi sa Kanya. So, si Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa atin, siya rin ang magiging hukom natin. So, kumbaga ba wala tayong kawala doon. So, kung ayaw mong hatulan, kung ayaw nating hatulan tayo, tanggapin natin ng Panginoong Hesukristo na bilang ating Diyos tagapagligtas. Pero kung gusto nating hatulan tayo, nasa atin yun. Siyempre, sabi niya, si Jesus ang nagligtas sa atin, si Jesus ang nagligtas para sa mga tatanggap sa Kanya, siya rin naman ang huhukom sa mga hindi nagtanggap sa Kanya. Mga Gawa, chapter 13, verse 42. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So ito sila Apostol Pablo at Apostol Pedro na sila ay yung mga apostol, no, sila ay inatasan na mangaral, no, yung sila ay nabubuhay pa sa sanlibutan ito, mangaral na ipamalita doon, na patutuo na ganito ang aming nasaksihan na ang Diyos ang buhay na makapangyarihan. So nangangaral sa mga buhay at saka nangangaral sa mga patay. So ito yung patay na spiritual na lumayo sa Panginoon. At yung buhay, yung mga patuloy na naglilingkod sa Diyos. Okay? So sa kanyang biyaya, binigyan tayo ng kakayahang magsisi, no? Manampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay isinilang na muli sa isang bagong buhay bilang mga anak ng Diyos. So doon natin na napaka laki ng pagmamahal ng Panginoon sa atin na talagang binibigyan pa tayo ng pagkakataon na magsisi, di ba? Talikuran ng ating mga kasalanan, opportunity na maglingkod sa Kanya, opportunity na sumunod sa Kanya. Ang mga tumatanggap lamang kay Jesus, hindi ang simpleng nakaalam lamang ng tungkol sa Kanya, kundi ang nagtiwala sa Kanya para sa Kanyang kaligtasan, nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon, at minamahal siya ng higit sa lahat ang naging mga anak ng Diyos. So yun, ang pagtanggap natin sa Panginoon ay pagpapasakop din ng ating buhay sa Kanya bilang siya ang Diyos, no? Kumbaga yung simulang tanggapin natin ang Panginoon, kontrolado na ng Diyos ang buhay natin. Kalooban ang Diyos pa rin ang nakakaalam sa buhay natin. So yun, maging anak ng Diyos. So, gaya ng wala tayong anumang nagawa upang isilang tayo ng ating mga magulang sa laman, gayon din naman, wala tayong nagawa at magagawa upang tayo isilang ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Hindi ito dahil sa ating mabuting gawa o paniniwala sa Kanya sa ating sariling kakayanan. So ito ay hindi sa mga kabutihang gawa natin, kundi sa pag-ibig ng Diyos at kagandahang loob niya sa atin. Gaya ng sinasabi ng talata, na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karapatang maging mga anak ng Diyos ayon sa Kanyang mabiyayang biyayang kalooban. So kalooban din ng Diyos na tayo maging anak niya. So ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak, ayaw ng Diyos na tayo ay ayaw ng Diyos na tayo ay masama doon sa Kanyang paghahatol sa mundo. Sa unang Juan chapter 3 verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng makasanlibutan ay hindi kinikilala ang Diyos. So yun. So ang pag-ibig ng Diyos, napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinawag sa atin ng Diyos Ama na tinatawag tayong mga anak ng Diyos, no? Ganong kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin na tinatawag pa niya tayo mga anak ng Diyos. At yun nga ang totoo na tayo tinatawag na mga anak ng Diyos dahil sa kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan kasi tayo nga ay anak ng Diyos. Ang isang bata, kaya nga isang anak ng Diyos ay walang anumang maipagmamalaki kundi ang Panginoon lamang. So hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating sarili na ay
dahil sa ano, ganito, naging anak ako ng Diyos. So, hindi yun siya pwede. So, kailangan ng Panginoon ang maipagmamalaki natin sa ating buhay. Okay, Efeso chapter 2 verse 8 and 9. Kaya sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Naligtas tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos sa atin, hindi mula sa ating sarili. So, hindi ito bunga ng sa ating, hindi rin bunga ng ating mga gawa, kundi bunga rin ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos ay tayo ay naligtas. So, hindi bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kasi kung bunga ng ating mga sariling kakayanan, so talagang maipagmamalaki natin na ano. So, ngunit yun sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, ang isang bata ay lumalaking kagaya kagaya ng kanyang mga magulang. So gayon din naman nais ng Diyos na bilang mga kanyang mga anak, tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating pagtanggap sa Panginoon ay hindi lang sa isang bagay na ganito. May mga nag-grow tayo, nag-growing ang ating buhay natin, lumalaki ng lumalaki. So kagaya ng bata. Katulad na kahit nasa langit lamang tayo magiging ganap na banal, ang isang anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala at magsisisi kung siya ay magkasala. Unang Juan chapter 3 verse 7 hanggang 10. Sabi dito, mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nanatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Hindi dapat na ipagmalaki natin ang mga katotohanan ito. Hindi dapat na ipagmalaki ang mga katotohanan ito. Ang isang anak ng Diyos ay hindi mawawala ang pagiging anak dahil sa pagkakasala. Ngunit ang sinumang nagpapatuloy sa kasalanan o patuloy na nasisiyahan sa pagkakasala at hindi sumusunod kay Kristo at sa kanyang mga salita ay nagpapakilala na ang taong iyon ay hindi tunay na naging anak ng Diyos. Sa Juan chapter 8 verse 44, ang dyablo ang inyong ama, ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Sa kabilang banda, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagnanasa na patuloy na sundin ang pita ng laman dahil mayroon na siyang ibang pagnanais at iyon ay ang kilalanin, mahalin at luwalhatiin ang kanilang Diyos Ama. Ang gantimpala ng pagiging anak ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, ang iglesia, pinangakuan ng isang tahanan sa langit at binigyan ng karapatan na lumapit sa trono ng Diyos Ama sa langit sa pamagitan ng panalangin. Efeso chapter 2 verse 9, sabi dito, sa makatuwid hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 6, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira
walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Roma chapter 8 verse 15, sapagkat hindi espiritu ang pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay na sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya kayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Tumugon ka sa tawag ng Diyos, magsisi at manampalataya sa Panginoong Hesukristo, maging anak ka ng Diyos sa araw na ito.